Kumusta mga kanaysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Balobanoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video nito is mula na naman kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Tapos syempre, yung channel din natin, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga kanaysi, din na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad na babagat ng video ng ito, umalis na ang Vice PBBM, kinulat VP Sara, ayaw na nang magtrabaho, tanggal na sa pwesto, kakapasok lang. Grabe ano. Partida, sila pa yung galit. Ayaw na magtrabaho nung nung manok nila, sila pa yung galit. Di ba? Nang dekwat na nga ng 125 million na yun, 11 days lang, tapos yung half billion in total, anak ng tete. Tapos sila pagalit. Ayaw pa magtrabaho, di ba? Hiyang-hiya yaman yung ano. So anyways, Boss Balita TV, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Tagulat na balita. Grabe, President BBM, binira si VP Sara. Ginulat ang Vice President, aalisin na sa pwesto. Ayon sa nakalap nating impormasyon, ayaw nang magtrabaho ng Vice President, masyadong maaga ang ginagawang niyang pangangampanya. Puro pasyal na lang daw ginagawa ng Vice President, tapos may ganapa siya manira. Grabe si PBBM, binira si VP Sara. Ginulat ang Vice President. Iba yung pasyal ni PBBM, pupuntang Japan, tapos business, tapos yun, nakikipag din sa mga kababayan natin. Aalisin na sa pwesto. Tara panoorin natin. Hi ma'am, hingi lang po kami ng reaction din sa palasyo kasi sabi ng OVP, Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia to attend the Free Duterte Now Sana rally all. scheduled for June 22 in Melbourne. Anak ng teting. Yan lang yung ginagawa niya ngayon, par. Namumuliti ka na. Kasi, aminin naman natin o hindi, par. Yung magkakakulong talaga ni FPRD. Sobrang laking impact talaga nun nung sa nung sa election ng midterm. 'Di ba? Kaya nga kumarga yung mga senador nila eh. Si Amy nakapasok din. Kasi syempre kahit na aminin natin o hindi, may din talaga, may impact pa talaga si FPRD sa mga DDS na to. So tapos ngayon si Bibi Sara, yun puro gala lang pala. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang Vice Presidente to meet with OFWs. Bago po nito, pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Does the palace see this as something to be concerned about? Kasi, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries? So lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa palang Qatar, at merong Kuala Lumpur, at ngayon Australia. So 4 na bansa in just less than a month. So Grabe daming pera, no? Hindi ba yan yung sa Joke lang. Issue. kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang... Tama naman, par. Wala naman talaga tayong pake kung maggagagala si BP Sara sa ibang bansa. Problema kasi natin, nung time na si PBBM, diba, nagta-travel siya. Kasi syempre, nakikipag-usap siya sa ibang mga bansa about dun sa natin, yung sa West Philippine Sea natin, about sa pakikipagkalakalan natin, yung investment or whatsoever. Diba? Tapos ngayon, babanatan lang ng mga DDS. Napagala-gala lang yung presidente natin. Anak ng Tokway, sobrang linaw naman na ginagawa niya lang yung trabaho niya. Eh, syempre, alam nga naman ng presidente. Diba? Gusto niya ring kumatak ng mga investors. Tapos ngayon, si Bibi Sara, no comment lang kayo. Halata ding bias eh. isang halal na leader ng bansa. Next question, Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Hingi lang po kami ng reaction. Ang OVP po ay nagpasabi na sa Kamara na hindi ulit dadalo ng SONA si VP Sara. Last year, hindi naman Okay naman. Okay naman kung hindi siya dumating sa SONA. Baka magbanta na naman yan dun eh. Diba? din po siya dumating. At sa ating pagkakaalam, siya po ay Mas lalo siyang madidiin. Kawawa naman. umaten sa isang kasalan. So kung hindi po siya aatin ngayon, kahit siya po ay inimbita bilang Vice Presidente, again, choice niya po yun. At kung hindi niya po maririnig ang mga programa
at kung ano po ang naging trabaho ng gobyerno at ng Pangulong Marcos Jr., hindi po na siguro natin kasalanan yan. It's her choice. Tama. Follow up lang po, Yusek, dun sa tanong ni Pia about BP Sara's Di naman tayo diktador, di ba? mga biyahe. Meron po bang nalalabag ang Vice Presidente dito sa kanyang mga travels na ito? Ang Yan, kanya lang yan, siguro yan. malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Hi, Yusek. Isa po sa preparation Ano ba yan? On duty pa ba yan? Or meron siyang leave? Kasi kung on duty pa siya, grabe ang swerte naman yan. Sasahuran siya tapos pa-travel-travel lang. Grabe. po ng House for the President's Sona, ilan po sa mga Or kahit sabihin natin na hindi siya sahuran eh. Sayang naman yung boto na nakuha niya, di ba? Binoto din siya ng taong bayan o tapos ayaw niya magtrabaho. Tapos partida, tatakbo pa yan sa 2028 para saan? nila yung deepfakes, AI or manipulated videos of the President giving a speech. Meron na daw po kayang preparation ang palasyo in case this happens? Sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye at malamang po sa SONA ay makakasama po ito dahil noong po nga nagkaroon ng statement ng Pangulo ng Independence Day, binanggit niya rin po ang patungkol sa fake news. And last one po, baka po pwede kami makakuha ng reaction from the palace about Senator Imy's remark criticizing the government's efforts to maintain San Juanico Bridge. And like she said, Grabe si Amy talaga. Tinodo na talaga yung ano eh. Pagiging DDS, kinarir eh. Diba? Kinarir yung pagbabanat sa ano eh. Administrasyon eh. Kahit kapatid niya yung ano, administrasyon. Anak ng Tokwa. Iba ka talaga, Amy. sana ako na lang nagpresidente. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Well, anyway, naging senador po ang si mahal na Senadora Amy Marcos since 2019. At malamang po ay alam naman po niya ang naging budget ng dating administrasyon patungkol po dito sa San Juanico Bridge. At 4 na taon pong nagkaroon, kung di ako nagkakamali, 4 na taon since 2018 up to 2022 ang administrasyong Duterte. Pero hindi nga po nagkaroon ng rehabilitation. At dapat nga po Grabe. magpasalamat po tayo sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil nang kanilang nagkaroon ng inspection, doon lamang po nakita ang lawak na po ng danyos at dapat na kailanganing i-repair sa San Juanico Bridge. Sa panahon lamang po ni Pangulong Marcos Jr., ito nagkaroon talaga ng malaliman at napag-inspect para po makita na maaaring ito po ay hindi na magandang daanan. At Tumatanaw kasi ng utang na loob si ano eh, Senator Amy sa mga Duterte or sa mga DDS. Kaya syempre, baka yan din yung dahilan kung bakit parang hindi siya papakali. Ano? dangerous na po sa mga lumalakbay gamit po ang San Juanico Bridge. Maraming salamat, Ivy. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga, Yusek. Yusek, hingan ko lang po kayo ng reaksyon dun sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque kahapon in response po doon sa statement ninyo on asylum. Ang sabi niya, come and get me. Kung ready kayo sa akin, bakit hindi niyo ako makuha? Ano nga po bang nangyayari? Bakit po hindi? Harry Roque talaga, oh. Pare-parehas talaga sila ng ano eh. Harry Roque, wag kang masyadong kampante dyan par. Kasi ginawa na yan ni FPRRD dati, ginawa na yan ni Bato. 'Di ba? Marami nang gumawa niyan, come and get me. FPRRD, ICC, punta ka dito. 'Di ba? Sipain kita. Marami nang gumawa niyan par. Hindi na yan uubra. Si Bato, ICC, come on, bring it on. 'Di ba? Tapang-tapang ni Bato. Tapos nung nagbabanta na napapasok dito yung ICC, hindi, gagamit ako ng sa Senado ko. Doon ako magtatago sa Senado. 'Di ba? Tapang-tapangan, tapos kapag dumating na yung araw na magkakasukulan na, wala na. Biglang pabiktim na. Kaya Harry Roque, wag kang masyadong, wag kang masyadong kampante. Kasi baka kapag kinuha ka dyan sa sa Netherlands or sa saan ka mang planeta magtatago, 'di ba? Sisihin mo na naman yung admin. Sasabihin mo na naman inabuso yung karapatan pang tao mo. 'Di ba? Ikaw nga itong hamon ng hamon. Naknang toko, hamon ka ng hamon, tapos kapag pinalagan ka, bigla kang magpapa-victim. Pa siya mapauwi ng pamahalaan Okay. dito. Ayun naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. And Oo, he diba? also mentioned about Wait and see. Mahilig kayo maghamon eh. Tapos kapag dumating na yung araw na yan,
Iiyak. yung kapalpakan daw po ng intelligence ng pamahalaan dahil alam naman daw nila na yun daw pong intelligence na nakukuha daw po ng gobyerno about him, galing lang naman sa isang chismosang Dutch. And of course, he reiterated that it's not true na na-decision na yung kanyang asylum. Wag niya pong sa Yung intelligence nga nila is hindi natin maintindihan kung saan galing ng tuko. Yung niya nga yung intelligence nyo sa pagpapalaganap na nagpupulburon yung presidente, AI, anak ng toka. walang bahala ang intelligence, ang assets po ng DOJ. At hindi naman po namin ite-telegraph ang mga punches ng gobyerno katulad ng kanyang ginagawa. Yan lang. Secretary, magandang hapon po. With the meetings you have mentioned, mga diniluhan ni Pangulo, do we expect investment pledges and business agreements to be signed sa panahon ng working visit niya sa Japan? Actually, hindi pa po kasi tapos ang pakikipagpulong ng ating Pangulo sa mga Japanese corporations at iba pa pong mga korporasyon na maaari po makatulong sa ating bansa. Hintayin na lang po natin ang anuman ang i-report ng ating Pangulo sa kanyang pagdating. Pero ito po ay ginawa ng Pangulo, hindi para magbakasyon, kundi para magtrabaho. At ito po ay para sa taong bayan dahil makikita po natin ang kanyang mga kausap ay patungkol po sa turismo para mapalaki pa po, Turismo. Iyak na naman yung mga DDS ng nito ating turismo at para po rin pasinayaan yung ating pavilion sa nasabing World Expo. Pagdo ko yan. Blooming sa ngayon si Claire. Doon po sa naman sa mga OFW natin dyan sa Israel at Iran, medyo may mga dismayado po doon sa statement ng Pangulo na depende doon sa desisyon ng bawat individual or bawat pamilya po yung pag-repatriate or pag-evacuate sa kanila. Meron po bang particular na sitwasyon bago po magpatupad ng mandatory repatriation ang gobyerno? Nakausap po natin kahapon ang tinatawan po ng DMW at sila sumusunod lamang po kung anong alert level ang ibinibigay ng DFA. Sa kasalukuyan po, as of yesterday, ang alert level po ng Israel ay alert 4. So dapat magkaroon na po ng repatriation ng mga Pilipino. At tandaan din po natin, Pagdasal din natin yung mga bansang yun yung nagkakaroon ng digmaan ngayon. Hindi rin biro yung ganyang senaryo pare. Siguro kung sa atin din yan mangyari, wag naman sana. Aligaga din tayo. Yung sa Marawi nga lang, di ba? Grabe na yung trauma nun sa mga taga Marawi. Paano na lang kaya kung ganyan kalaki na digmaan? Kasi syempre alam naman natin talaga na sa digmaan na yan, wala naman talagang panalo dyan Merong, both countries, merong natutsugi. Diba? Merong damage. So, pagdasal natin sila na sana magkaayos na sila. mabilis din po natin napabalik ang ating mga kapwa Pilipino na hindi agad nakatawid. Ngayon po ay nasa Pilipinas na. At safe po sila nakabalik sa ating bansa. As of yesterday, ang Iran po ay level 2. So, mamaya-maya lamang po ay hihingi natin kung may update po patungkol po sa level or alert level na ibibigay po ng DFA. So sa ngayon po wala talagang pangangailangan na i-evacuate na natin yung mga Pilipino. Well, in fact, yung mga sa China, sa US, yung kanilang mga citizens ay pinalilikas na po. Kung ganyan po ang kanilang desisyon, meron naman po rin tayong desisyon at ito'y naaayon naman din po sa pag-aaral ng mga ahensya natin. So hintayin na lamang po natin kung ano pong sasabihin na alert level ng DFA at yung po ang susundin natin. Ang binabanggit po na dahilan, last na lang, yung binabanggit po na dahilan ng ating mga OFW ay kaya sila nag-decide na magstay doon kung saan bansa sila naroon, either Israel. Si Eden ba yung nagsasalita? Si Eden ba? Comment nga sa baba. Dahil po yung pangambang pag-uwi nila sa Pilipinas ay wala po silang aabutang trabaho. Ano po masasabi ng gobyerno dito? Wag naman po tayo maging masyadong negatibo. Marami pong ginagawa ang Pangulo para makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Eden. Reminders lang po, isang question sa isang follow-up lang po. Next question, Maricel. Si Eden nga. Si Eden ba parang pinagkakaitan ng ng sagot ni Attorney Claire. Puro pa tuldok na mga sagot TV5. Yung follow-up lang yung tungkol sa Japan trip. May we know why is it not open for media coverage considering that it's a working visit? Actually po, ang naging dahilan po dito, nagkaroon po ng last-minute decision ang Pangulo na tumuloy po sa Japan. Hindi man po ito nasabi para po makasama ang ibang mga taga-media, pero po nandun po ang Maro. At ipagpaumanhin kung hindi po, nakita po niyo po kasi ang lahat ng activities ng Pangulo. Halos sunod-sunod po last week,
Monday to Friday, kompleto po na kasi po ng activities ang Pangulo. So, nakapag-decide po, very last minute na nakapag-decision na siya po ay aalis. May no Yusek kung kailan po na-finalize ni PBBM yung decision A niya. day before. So, yung oras hindi ko po alam, but a day before. Thank you, maraming salamat, Lev. Next question, Ann Soberano, Bomber. So kaya ano masasabi nyo ron sa ano, sa parang feeling ano yung ano media na parang hindi nila nalaman yung ano, yung tawag dyan, yung lakad ng Pangulo. Yung parang hindi napaalam sa kanila. I think mas okay na siguro yun kaysa sa yung VP naman natin, di natin alam na nandun na pala sa ano, sa ibang bansa. Umaatin ng ano, Free Duterte rally ba yun? Correct me if I'm wrong. Diba? Di din pinukusa ng ano yun ng media yun Radyo. Tuloy. Yusek, good afternoon. I-follow up ko lang doon sa 50% na discount sa mga estudyante. Kasama po ba dito yung mga senior citizen, Yusek? Inaaral pa po yan. As much as possible, kung pwede nga pong ilibre lahat, yun ang gusto ng Pangulo. Pero aaralin po yan at hindi naman po natin agad-agad maibibigay or kakayanin maibigay. Inaaral po ngayon yan sa kasalukuyan. On the other issue, Yusek, Kumusta na kaya yung ano, plano ni Marcoleta na ano, libre yung kuryente sa 2,000 below? doon naman sa pag-review ng gobyerno sa kontrata ng SIPCOR, may we know kung may update na po doon. Thank you. Sa ngayon po, hindi pa po kami nagkakausap. Ni Lua Admin Salonga. Ni Lua Admin Salonga. Pero meron siyang ibinigay sa aking mensahe, pero mamaya siguro, since iyon ay naitanong mo, titignan natin kung anong pinaka-update. At pag nakapagbigay siya sa akin patungkol sa SIPCOR, ibibigay po natin. Kasi ang pinakahuli po nating report dito ay yung short-term solution, nabigyan na po ng solusyon ang mga kababayan natin sa SIPCOR. So titignan po natin yung maintenance nito, Yun. kung nagpapatuloy. At Yung sa Sikihor din ano, so parang yung problema nila sa kuryente, sana matapos na yan. regular na wala na po nagiging problema sa nasabing isla. Thank you, Yusek. Thank you, Annalyn. With no more questions, Yusek, clear. At bago po tayo magtapos, 42% ng mga Pilipino ang kasabing sila ay hindi mahirap ayon sa SWS survey. Batid na ang epekto ng pagpapababa ng poverty incidence sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Bumaba. Hindi naman ipipick up ng ano to, ng mga DDS, so sasabihin na naman nila, grabe naghihirap yung buong bansa, anak ng toko. Buong bansa agad diba? Tuloy. At ito po ay nakikita na. Ayon ito sa April 23 to 28 Self-Rated Poverty Survey na inilabas ng Social Weather Stations or SWS. Tinukoy ng Presidente bilang mga pangunahing sanhi ng pagbaba ng poverty incidence sa bansa ang mga programa para sa improvement ng food availability and affordability, education at social welfare. Ayon pa sa Pangulo, makatutulong din ang mga inisyatiba ng gobyerno na pag-aanin ang mga problemang nakakaapekto sa small-scale businesses, public utilities, transportation services at street safety. Bumaba din sa record low na 8% ang mga Pilipino nagsasabi na sila ay borderline poor. Malaki ang ibinaba nito mula sa 39% na naitala noong 2021. Bumaba na naman daw. So paano yan mga DDS? Patuloy Paano lang yan? ang administrasyon sa pagtatrabaho at upang pag-aanin ang pasanin ng mga ordinaryong Pilipino. Dahil sa bagong Pilipinas, aksyon ang solusyon. Oportunidad na magbubukas ng trabaho, magpapalago ng ekonomiya at magbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino. Alam ng Pangulo na mahalaga ang edukasyon, pero higit pa riyan, kailangan nating tiyakin na may hanap buhay na naghihintay para sa bawat graduate. Kaya sa kanyang mga Yun. naging pulong ngayong umaga, malinaw ang kanyang mensahe. Handa ang Pilipinas at bukas ang ating pinto para sa mga mamumuhunan na magtatayo ng negosyo, lilikha ng kabuhayan at tutulong sa pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan. Kanina, nakipagpulong ang Pangulo sa mga Japanese tourism partners para lalo pang palakasin ang sektor ng turismo. Isang sektor na nagbibigay ng hanap buhay sa libo-libong Pilipino. Naniniwala ang Pangulo na ang Libo-libong Pilipino. Take note. Sana may nakikinig talaga ng mga DDS. Ano? Para kahit pa paano tumigil or tigilan nila yung kakasabi na walang improvement yung bansa. turismo ay hindi lamang pagpapakita ng ganda ng ating bayan, kundi isang mahalagang paraan para magdala ng kabuhayan sa bawat komunidad. Sumunod ang pulong ng Pangulo Tama. sa Canadevia Corporation para sa Manila Waste to Zero Project. Isang malaking inisyatiba na mapagputi sa solid waste management ng Metro Manila, magbibigay ng malinis na enerhiya at lilikha ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. Nakausap din ng Pangulo ang Tonishi Shipbuilding na matagal ng katuwang ng bansa sa Cebu. Pinag-usapan nila ang pagpapalawak pa ng operasyon ng kumpanya na makakatulong sa libo-libong manggagawa sa Visayas at sa buong bansa.
Mamaya, nakatakdang bumisita ang Pangulo sa Philippine Pavilion sa World Expo 2025. Isang pagkakataon ito para ipakita sa mundo ang yaman ng ating kultura, ang galing at sipag Ipakita sa mundo ang yaman ng ating kultura. Pero bakit itong mga DDS na to, ang puro nakikita lang, nagluluksa ang bansa. Itim ang ano ng bansa, anak ng ng toko. Pilipino at para hikayatin ang mas maraming investments na makikinabang ang bawat pamilyang Pilipino. Sa lahat ng ito, binibigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng paghahanda ng bansa sa gitna ng mga kaganapan sa ibang panig ng mundo. Tulad ng tensyon Yun. sa Middle East, upang masigurong may sapat na trabaho at hanap buhay para sa mga Pilipino. Ang mensahe ni Pangulong Marcos Jr. sa mga estudyante, mag-aral kayong mabuti. At para matuon ang mga Yun. bata ang kanilang pag-iisip sa pag-aaral, minabuti ng Pangulo na pag-aanin ang gastos sa pagbabalik eskwela. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ginawa ng 50% ang student discount sa mga train lines ng LRT1, LRT2 at MRT3 simula ngayong araw. 50%? Ulit nga. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ginawa ng 50% ang student discount sa mga train lines ng LRT1, 50%. Diba? Goods na yun. Sasabihin na naman ng mga DDS, walang nagawa ng administrasyon na to. O, ang sasabihin nila, pagitang tao na naman to. O, tapos na yung election. Panis. Panis na panis. LRT2 at MRT3 simula ngayong araw. Ito'y bunga ng coordination sa pagitan ng DOTR, LRTA, LRMC at MRT3. Ipakita lang sa ticket counters ang inyong valid school ID o kahit anong school registration form sa current school year para ma-avail ang discount. Pwede ring ma-avail ng discounted Dapat naman talaga ganyan pare para maramdaman din ng mga kababayan natin yung mga di ba? Yung paghihirap nila. Yung tulong ng gobyerno talaga. Hindi yung nakapokus lang tayo sa mga nasa tawag diyan, mga ayuda program. Dapat lahatin ba? Lahat makikinabang, 'di ba? Pag sinabing estudyante, kahit anong estado ka ng buhay, mayaman, middle, poor, or whatsoever, dapat kasali ka sa makikinabang. 'Di ba? Para fair talaga. Hindi yung focus sa ayuda, tapos yung iba naman wala na, pinangsusugal lang, pinangbibili na lang ng luho, pinangbibili ng TV or whatsoever. Kasi aminin na natin para hindi lahat ng nasa ayuda mga mahihirap. Yung iba, wala na, nakaluwag-luwag na, pero member pa rin, di ba? So sana yung mga ganito na i-check nilang maigi para magamit tickets na maayos. ang mga estudyanteng kumukuha ng postgraduate studies. Nagpapaalala po ang DOTR sa mga estudyante na valid lamang ang discount sa single journey tickets at hindi sa VIP cards o stored value tickets. Makakaasa naman ang taong bayan na tuloy-tuloy ang discount para sa mga mag-aaral mula Lunes hanggang Linggo o kahit mapa-holiday pa man yan hanggang 2028. Ayon kay Transportation Wow. Secretary Vince Dizon, Hanggang 2028. Tataas na naman kila yung mga DDS. Sasabihin naman nila, bakit hanggang 2028 lang? Nasa next administration na nga yan kung itutuloy niya yan o hindi. Kasi kung kahit sabihin ni PBBM na forever na yan, kung yung next administration tatanggalin yan, tatanggalin talaga yan. 'Di ba? Tuloy. Ang magiging dagdag ginhawa ito para sa mga tumatangkilik ng train lines dahil 20% lamang ang kasalukuyang student discount. Pero ngayon, 50% discount na. At isa pa pong Grabe. bagong pasok na balita. 10 billion pesos worth of drugs nasabat sa Philippine Navy at PIDEA sa karagatan ng Zambales. Droga ang bunuan sa Grabe. Philippine Navy at PIDEA sa kanilang pag-inspeksyon ng isang fishing boat kaninang madaling araw. Tinatayang nasa Kodos sa administrasyon. 10 billion na. Sasabihin na naman ng mga DDS yan, scripted na naman yan. Hindi kasi nila matanggap para na yung war contra sa drugs is kaya naman kung walang tsugian, di ba? Hindi nila matanggap yan. 1.5 tons ang bigat ng hinihinalang shabu. Tinawag naman itong isa sa pinakamalaking illegal drug apprehension sa kasaysayan ng Philippine Navy. Saludo po kami sa inyong patuloy na pagsuporta sa Grabe. ating paglaban sa droga. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Maraming salamat at magandang hapon. Solid. Dami nating siksik sa yun. Siksik sa yaman yung yung balitang yun par. Kayo ba nasiksikan din ba kayo doon? Comment down below. So again, hanggang dito na lang muna Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin. Subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin. Pero don't forget to like, comment, share, subscribe, and also courtesy na rin sa Malacanang Palace.
Yun, supportan nyo rin yan. And sana sa mga DDS dyan, panoorin nyo yung mga ganitong video na improvement or ito yung mga pinagkagagawa ng administrasyon ngayon para hindi kayo magmumukhang tanga, kakakuda na walang nagawa or walang pagbabago, walang pag-asenso sa administrasyong ito. Kasi sa totoo lang, meron naman talaga. It's just hindi nyo lang tinitingnan. 'Di ba? Kasi syempre, I think parang sa inyo allergy. Yeah, parang may allergy kayo na marinig yung mga some kind improvement ng administrasyon. Diba? So sana wag ganon at maging fair lang tayo kasi naman para sa atin naman yan talaga 'Di ba? Sana itong mga ganitong bagay kung may nakita tayo na maganda talaga siya para sa mga kababayan natin, sana isantabi natin, 'di ba? Isantabi natin yung galit natin sa taong yan at wag nating baliwalain ba na kesyo porket pinadala lang ni PBBM, si FPRD sa dahigis. Wala na. Zero na. 'Di ba? Zero na para sa inyo yung yung nagawa ng Pangulo. Wala na agad nagawa. 'Di ba? Nalugmok na agad sa hirap yung bansa. 'Di ba? So sana maging open-minded din yung mga DDS Wag masyadong magpasobra sa pag-iidolo sa mga politiko. Ako naman is parang na-amaze lang ako sa mga pinagagawa ni PBBM and then na-appreciate ko rin yung mga pinaggagawa niya, mga improvements sa bansa. So, kudos. So, yeah. I think hanggang dito na lang muna. Boss Balita TV, supportahan niya yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, don't forget to like, comment, share, subscribe. Umuulan na dito para. Thank you so much for watching. Filipino is out.